Natalo na naman ng Magnolia Hotshots at medyo hindi na maganda yung kanilang record ngayon. Marami ang naniniwala na kinakailangan na ng pagbabago dito sa Magnolia ng mga matindi pang mga trades para mas lumakas pa yung roster nila. Sa tingin ng mga observers, baka ang kinakailangan ng Magnolia ngayon ay bagong point guard o kaya ay shooting guard. Dahil parang wala nang mapiga dito kay Paul Lee, hindi na consistent maglaro. At sa ngayon kasi, mukhang nakita natin yung huling play ng Magnolia, yung tungkol kay Jerome Lastimosa, sa tingin ko hindi naman yung kasalanan ni Jerome. Ang nangyari lang doon talaga, nagkaroon ng miscommunication yung mga players ng Magnolia. Dapat kasi ang magre-receive ng bola ay yung kanilang import. Pero walang nangyari. Kaya nung nag-drive si Jerome Lastimosa, naipit na, nasira na yung play. Anyway, ang problema nandun yung sa coach. Dapat na naayos nila yung play at nagkaroon sila ng pagkakaintindihan. Pero ganun pa man, sa tingin ko ang Magnolia, kinakailangan niya gumawa ng trades din para mas umayos yung kanilang roster. Dahil medyo nahihirapan na ngayon itong Magnolia na makaraos lalo na at medyo mabigat pa yung kanilang remaining schedules. Kaya tignan natin kung anong gagawin ngayon itong Hotshots lalo na at sila ay nangangailangan pa ng mga panalo. So sino-sino ba ang mga pwedeng i-trades ng Magnolia? Well, nandyan sila Peter Alfaro, si Rafi Verano, nandyan din si Gab Gomez, of course si James Laput, baka yan ang pinakamalaking trade asset nila, si Rom De La Rosa, Russell Escoto. Well, of course si Paul Lee, isa rin yan sa mga pwede nilang i-trade actually. Tignan natin kung magde-decide na management na gawin yung trade at makuha na ng ibang team si Paul Lee. Magdedepende na lamang siguro yan kung sino pa yung hihilingin kapalit dahil sa ngayon bumababa na talaga yung minuto at yung trade value nito si Paul Lee, kaya hindi natin matiyak kung sino pa yung player na po pwedeng makuha ng Magnolia kapalit niyaan. At yan ngayon ang dahilan kung bakit itong Magnolia ay maraming problema. Ang isa pang team ngayon na posible na magkaroon ng pagbabago ay ang TNT dahil kumalat na yung report na si Ball Manute Ball ay papalitan na raw nila. Dahil itong si Ball Ball ayon doon sa lumabas ng mga post ay hindi raw fit dito sa TNT or siya mismo ay ayaw ng physical play. Masyado raw kasi physical ang laro sa PBA at hindi raw yan nagugustuhan ni Ball Ball, ayaw ma-injure. Kaya nga itong TNT, kung hindi raw ganyan, kung hindi aayos yung laro ni Ball Ball, baka palitan na raw nila to at hindi maging bagay para dito sa kanilang sistema. Kung sakasakali na magpapalit nga ng important TNT, hindi pa maliwanag kung ang kukunin nila ay isang center or kung isang shooting forward o small forward. Yung bang Malaala Ronde Hollis Jefferson ang laro. Ngayon kasi ang TNT, 2-2 ang record nila at maraming nag-expect na mas maganda sana. Ang isa pa siguro, maraming nagsasabi na mayroon daw mga issues pagdating dito sa work ethic nitong si Ball Ball. Marami din kasi nakapunan na ang bagal nitong bumaba sa depensa. At yan siguro dahilan kung bakit ang TNT sa ngayon pa lang gusto na itong palitan kaysa naman na maging problema to pagdating ng playoffs. At yan siguro dahilan kung bakit pinag-iisipan na ng TNT na palitan ang nasabing player. Kung sa bagay, ito namang TNT tropa, marami pang namang resources yan at kayang-kaya nila talagang kumuha ng mga NBA caliber players. Pero ito nga yung masasabi natin. Kahit na NBA caliber player pa yan, hindi guaranteed na magiging maganda ang kalalabasan. Katulad nga ngayon, si Ball Ball ang balita papalitan ng TNT tropa. So kung sakasakali napapalitan nga itong si Ball Ball, huwag na tayong magulat kung ibang klaseng player ang kunin ng TNT. Not necessarily yung pinakamatangkad, kung hindi yung pinaka-fit dito sa kanilang sistema. At parang yan ngayon ang gagawin talaga nitong TNT. So tignan natin kung magiging okay to, mas solusyon para dito sa katropa sa ngayon.